Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya naman ito mahal dahil sa mahal na ng mga bilihin. Kaya ang Pilipinas sa ngayon ay laging minamahal. Magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Issue Ora mismo. Ang inyong lingkod, Jojo Lascano. Yan o nakalagay, Jojo Lascano. Kaya napalitan ng pangalan ko. Ang inyong lingkod, si Rosauro Amistoso. Siguro medyo may hangover pa si Papa Harold. Ayan. Makakasama ninyo sa isang oras na talakay ng mga napapanahon na issue dito lamang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. And of course, live na live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At syempre, pwede rin tayong makita sa ating ano tawag doon? Yung YouTube channel. Yan, sa pamamagitan ni Papa Harold. Kung hindi niyo makita, hanapin niyo si Papa Harold at alam niyo na, kill your enemy. Ayan, okay? So, ngayon po ay ikatlong araw na ng buwan ng Marso. Kahapon nga pala tayo ay nag-celebrate ng birthday ng ating yumaong alkalde na si Mayor Liovic Juneda. That was March 2. Happy birthday in heaven, former Mayor of Bacon, Sorsogon, and second Mayor of the City of Sorsogon. Ayan, happy birthday po in heaven, Mayor Liovic Juneda. Kahit hindi namin natikman ang iyong handa, at least sigurado nag-celebrate ka naman kasama ng mga kaibigan dyan sa heaven. Happy birthday, Sir Liovic Juneda in heaven. Okay? Sa ngayon, bigyang daan natin ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pogos namumurong troll farm sa halalan. Ito lang mahirap dito. 5.4 milyong cyber attack sa mga ahensya ng gobyerno napigilan. Pangulong Marcos, mag-ingat sa fake news ngayong campaign period. Mga kandidato, hinimok iprioridad na mapababa presyo ng bigas. Diyos ko, matagal ng usapin yan. At sa detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal, Pogos namumurong troll farm sa halalan. At sa detalye, nagpahayag ang Department of Information and Communications Technology or DICT sa posibleng paggamit ng scam hub or illegal na Philippine Offshore Gaming Operators or POGO bilang mga troll farm para sa midterm 2025 elections. Sinabi ni DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey Ian D. sa Saturday News Forum na nakakabahala na ang mga troll farm ay maaaring maka-impluwensya sa resulta ng eleksyon sa 2025 sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon.
Batay aniya sa mga kamakailang insidente ng mga peking post ng trabaho o recruitment ay napag-alaman na gumagamit ng mga posibilidad at teknolohiya at centers na parang nasa isang call center o pogo. Naniniwala si Dean na napapanahon na para i-regulate ang mga social media platform para mapigilan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Matatandang sinimulan na ng tri-community ng House Representatives ang investigasyon sa cybercrimes, fake news at disinformation para mapanagot ang mga nasa likod ng nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Sa iba pang balitang nasyonal, 5.4 milyong cyber attack sa mga ahensya ng gobyerno napigilan. Matagumpay na napigilan ng Department of Information and Communications Technology or DICT ng Pilipinas ang mahigit 5 milyong cyber attack sa mga ahensya ng gobyerno noong 2024. Iniulat ni DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeffrey Ian D. na humigit kumulang 5.4 milyong malisyosong pagtatangka ang automatikong napigilan laban sa 32 ahensya ng gobyerno na konektado sa mga operasyon ng pambansang seguridad. Sa 2.5 or sa 2,500, sa 2,500 ng kaso na naproseso, 60 ang natukoy bilang Advanced Persistent Threats or APTs na mga sopistikadong pagtatangka sa pag-hack sa antas ng estado. Ang problema nito at biglang nawawala. Okay. Mahigit sa 30 sa mga panggat ng APT na ito ang naling sa mga grupong Chinese na may mas maliliit na grupo na nakita mula sa Russia, North Korea at mga bansa sa silangang Europa. Ang DICT ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtatanggol sa bansa laban sa mga banta sa cyber at mga pagsisikap na ito ay nagpapakita ng proactive na diskarte ng ahensya sa cybersecurity. Sa iba pang balitang nasyonal, Pangulong Marcos mag-ingat sa fake news ngayong campaign period. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa fake news ngayong panahon ng kampanya. Ayon sa Pangulo, hindi agad dapat maniwala sa mga peking balita na may kaugnayan sa darating na halalan sa Mayo. Sinabi rin ng Pangulo sa kanyang lingguhang vlog na kahit naman hindi panahon ng kampanya, palaging may fake news. Kakambal na rin aniya ng kampanya ang mga intriga at batuhan ng putik na ngayon ay online na. Binanggit rin ng Pangulo na sa mga pinupuntahang rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas ay tunay na mga tao ang nakikita nitong sumusuporta sa mga kandidato ng administrasyon at hindi mga keyboard warriors o trolls. Hindi rin aniya kayang pikehin ang mga nagawang programa at serbisyo ng pamahalaan dahil mismo mamamayan ang nagpapatunay sa mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga pasasalamat sa gobyerno. At sa pinakahuling balitang nasyonal, mga kandidato hinimok iprioridad na mapababa presyo ng bigas. At sa detalye, nanawagan si Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez sa mga kandidato sa paparating na midterm elections 2025 na gawing prioridad ang mga hakbang na magpapababa sa presyo ng bigas. Binanggit ni Romualdez na ang maagap na hakbang ng gobyerno kabilang ang pagdeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency ay nagbigay daan sa pagpapalabas ng buffer stocks ng National Food Authority or NFA upang patatagin ang presyo ng bigas at tiyakin ang abot kayang supply para sa mga mamimili. Inakda rin ng DA ang pinakamataas na suggested retail price na 49 pesos kada kilo para sa imported rice mula Marso
habang ang NFA rice ay ibinebenta sa halagang 35 pesos kada kilo upang matulungan ang mga low income na mamimili. Layunin ng mga hakbang na ito na pigilan ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa sa kabila ng pagbaba ng gastos sa pandaigdigang merkado ng mga buwis sa importasyon. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Mula sa ating pamunuan ng Bicol TV Sorsogon, ang nagbabalita si Rosauro Amistoso at patuloy kaming antabayanan sa mga issue na itatalakay natin dito sa ating programang Issue Ora Mismo. Okay, sa ngayon po tuloy-tuloy tayo habang ang technical natin ay nagbakasyon muna sa Boracay. Hindi tayo makapag-break. Okay. At ngayon mga kaibigan, sa ating mga kaganapan, yan nga, Marso at 3 na po ngayon. At medyo masasabi nating umiinit na ang ating issue politika dito sa lokal na sa probinsya ng Sorsogon. And ito yung ating isa sa tututukan kung saan ito ay ipinost natin tungkol ito sa sanggol na babae natagpuang nakasilid sa ecobag at wala ng buhay sa bakanting lote sa Sitio San Lorenzo, Barangay Bibingkahan, East District, Sorsogon City. Para kasing Diyos kong mahabaging Diyos, parang wala na tayong yung sinasabi natin na maikukumpara natin sa isa na lamang hayop ang ganitong ginawa na parang itatapon mo na lang. Ito ang sinasabi natin na bakit ganito? Pagdating sa kaligayahan, wala tayong wala tayong pakundangan. Pagka ganyan na at natutukan na, nangyari na, parang wala na. Lumalabas na tuloy na bahala kayo sa buhay nyo pagka ganyan ang nangyari. Isinilang yung bata, itinapon na parang sabi natin itinapon na parang wala lang dahil nga sa siya yung tawag ng laman nairaos na, nagbunga. Ito namang bunga ginawa na lang na tinapon na lang. Do you think mga kaibigan ito dapat para sa akin ang magulang nito inuunang i-firing squad pagka ganyan. Ito ang inuunang dapat na na i-firing squad para wala nang ganitong may mabuhay pa na ganitong klaseng mga magulang. Pwede namang ipamigay or ipanao sa mga dakulon kay mga nagmamaot na magkaaki. Then later on, ganito ang mangyayari. Parang ang hirap na sitwasyon pagka ganito. Ang daming nananalangin na magkaroon ng anak. Tapos sa ganitong pamamaraan, parang palalabasin natin na wala lang. Sana naman maisaalang-alang natin ang ganitong pamamaraan
ng mga magulang. Kumbaga dapat bigyan natin ito ng kaukulang pansin. And by the way, happy watching po sa kay Ma'am Carmen Doliosa all the way from Australia or Hong Kong. Nakabalik ka na ba ma'am sa Australia? Kasi ang last na monitor natin Saro pa mga tugang sa issue na maut niya tong tawaan. Dini po na naging entrevista ta sa dating municipal admin ng Matnog na si Sir Jonabel, na kung saan nakakaagdigdi Matnog Municipal Budget Officer Jonabel Figueroa naglabas na ng pahayag patungkol sa sinabi ni Vice Mayor Jay Ubaldo na hindi umano priority ng alkalde ang Matnog Community College. Nasa file mo ni Clark, pwedeng i-play ta ulit ito. Hanap pa daw ang file ni that was 6 days ago. Ibig sabihin to? Pinost yata ito last February 24. 1, 2, or 25, ganyan. Parang ang dating hindi daw kuno priority kang Matnog according to kang present administration ang Matnog Community College. Dili daw ini priority. So maaraman ta po ang mga aligasyon na ini kung saan ipapahiling ta ang ginibo niya tong entrevista all the way from Matnog hali kay dating admin Jonabel Figueroa na kung saan nagkaiguhatan ng pagkakataon through Maki Gomez na ma-interview ta nganing matawan ini kay sabi nga ni kapaliwanagan. Matawan ta ning kapaliwanagan kung totoo ini na mga aligasyon na bakong priority kang administration kang Matnog ining Matnog Community College. I remember this time pa ito ni former the late Mayor Emilio Panday Ubaldo Sr. Time pa ito ni Panday nang magkaroon ng or itinayo ang building ng Matnog Community College. Hindi natin alam kung bakit hindi ito na ituloy. Dahil nga daw sa sabi ni Vice Mayor na ngayon, Jay Ubaldo, anak ng dating Panday, anak ng dating Mayor na si Panday Ubaldo pala. Hindi daw ito priority ng administrasyon ngayon ni former ni Mayor Catleyaso. Kaya kailangan natin araman ang pahayag kaini ni dating admin Jonabel Figueroa, which is ini ang pinaka-focal person kang mga para at least once and for all araman ta ano ang nasa irarum kaini or ano ang nasa kaini. Sabi nga pinaka reason na sabihon ta
na dili ini priority kang administrasyon ni Katleyaso. Kaya madali lang kaya pag sinabi mo na dili priority. Like ang pigbabatungo niyan sa administrasyon kan mga alindugan. Nakanangampanya pa si Mayor Antonio Cama Alindugan. Pigsasabi niya na inot niyang enot niyang term, sabi niya ipa-priority niya na magkaigwanin hospital and huban. Then kanakatukaw na dakol kinagsabi naman nin hain man ngayon ospital, natapos na lamang ngayon term ni Kama, pinalitan pa ni Mayor Glo. Wala man ng ospital na nangyari. So the reason why natatadayang ospital sinimbag ini ni former Mayor Kama Alindugan na base sa pahayag niya kan time na nilatag niya ini sa DOH is nireject kang DOH na magkaigwa ng ospital ang huban unless kung secure mo ang mga requirements, kasi ang building madali lang. Pinag-aagawan pinagkan mga kontraktor pag sinabing mga araw kayo ni na sitwasyon, dakol kay nag-aaragawan para sa pag-construct ng mga building. Then pag ini na-construct na, iyon na yun ang problema. I-construct lang ba ang building? After that, tapos na ang usapin, wala na. So dahil po ini basta-basta kay puhan mo punuan ini ni mga doktor, kay puhan kaagan mo ini ni mga facilities, personnel like nurse, IW, gabos, tatawan mo ini magkakanigong atensyon. Ngunyan, ang hapot, kaya ba kang budget kang saro na munisipyo na magkaigwaning magsustener kang sarong ospital? Huyan nga ng provincial hospital ta ni mga reseta kay pang bakalon sa luwas. I think maski gusto po kan dating mayor dyan sa Huban na si Mayor Kama na magkaigwa ng ospital, day kakayanon kang ira, day kakayanon isustener. Kakabigon ka ini ang pangsweldo sa tao, ang pangtawo kay mga ayuda sa mga hubang noon, kakaunon sa operasyon kang ospital kung ini nadagos sa mga requirements na kaipuhan, talagang never ini marainar maski gusto kan munisipyo. Siring mga dyan sa Irusin na groundbreaking kang worth 300 million. Worth 300 million na groundbreaking para sa 2nd District Provincial Hospital. Ang hapot kay ni kaya daw inipunuan kay mga doktor, mga nurses, mga personnel. Sain iyan kakaunon or sain kukuwaon kang administrasyon. Kumbaga, wag na natin pag-usapan yan. Basta ang importante, mahalaga na may kumita sa pag-construct ang building. So, ini man po ang pagsasabi ta,
na usapin dyan sa Matnog. Ining Matnog Community College. Okay mga tugang, may tawan-tanguna ning dalan ang special report ni Buddy Duca halid yan sa luwasan. Buddy? Hello Buddy? Good morning. Good morning. Good morning sa imo sa BSM and sa kabos na tagapagantabay kan programang issue ora mismo. Siring mantabi sa imo? Niyo kita ngunyan ligdi sa barangay hall, kang barangay Bibingkahan. Mhm. And maswerte kitang napaunlakan kita ni Kapitana Gia Juneda Haner na ma-interview asin siya din siya nagpalike pero nakakuha kita kay magkaperang detalye manungod man sa pag-discuss mo kasi bago kanina sa BSM na nakuwanggadan na haki duman sa Sitio San Lorenzo, Barangay Bibingkahan ka nakalihis na February 27 presenteng taon. Okay. Kinumpirmar ni Kapitana Gia Haner na ang nasabing haki yun babae ang asin ni mga 7 bulan na haki and din na duman sa Sitio San Lorenzo, Barangay Bibingkahan na po kan nakalihis na February 28 and 27 na banginay ni na-discovery asin February 28 tulos man na nagkonduktar meeting ang gabos na barangay health worker sa na pinapod ni Kagawad Louis Haino para i-account ang gabos na badus digdi sa barangay Bibingkahan, particular diyan sa may relocation sa relocation Sirangan. Okay. Ang nasabi pala na area ta BSM, iyo ang gabos na naka-start man kadakulan mga taga Sirangan. Ang hindi baga sa baba, mga taga Sampaloc. Oo. So, gabos na badus in account digdi sa barangay Bibingkahan and negative and gabos man tabi ng mga badus yung pamalsong mga haki nila sa tulak ninja and may posibilidad na sabi ni Kapitana na bako taga Bibingkahan ang nasabing ina kay itong nagwalat ki Aki na babayi. Mm-hmm. Posibilidad na kaya kasi duman sa relocation Sirangan dakol dumanan mga estudyante na nagdadarayo and tigigibo nga ni na tambayan ang nasabing lugar partikular na kasi may agian baga tabi ni SM pagmunda ni Kapitana digdi sa may City Village Badlayan paduman sa itaas. Oo, nakaagi na kita dyan. So bako walang sabi duman sa may San Lorenzo paduman sa Siama ang pipiling agihan kan mga tao digdi diyan sa may relocation Sirangan. Ang balita ko ani. Ang balita ko ani may badlahan na diyan going to Roro. Roger sa that, and sabi nga ni Kapitana may posibilidad na ang nasabing ina ka ito nakidagos sana and duman ginibo ang pag may inano siguro na partira kung hindi narodado man itong aki na kasi malinig pa so aki. Malinig na. Gusto sabihin, ginugasan na. Kan mga magurang kayo ni, bago pa man ini, sinulod sa plastic bag, asin binutang sa eco bag, asin winalat, duman sa nasabing area. Diyos ko, ano yan? Pahingirabo. So, dagdag pa ni Kapitana, talagos sa indang investigasyon, manungod sa nasabing insidente na winalap na gadan haki dyan sa nasabing lugar. And ang mga pulis balik-balik pa man giraready sa nasabing barangay para ugidon kung si Isay ang tunay na magurang ka nasabing haki. Ayun nga ni. So medyo mamundoon nga niya kay ni Asin Blanco man talaga sa ngunyan ang mga otoridad, partikular ang mga taga-digdi sa barangay Bibingkahan and gabos na mga maritis digdi, bigapot na daan ni Kapitana kan siya nagpa-meeting kay ba si Kagawad Louis Haino ka nakalihis na February 28 di pagka-taga. Mm-hmm. So, siyerto, sabi ni Sinetto ni Kapitana na
sa oras na maraman kung si Isay ang ina kaini o masking tinagusan narong para mawala suaki tulos din kayo ng sasampahan ti kaso as yung magkatanigong reklamo yan sa ipatura kang pulisya sa Sorsogon City Police Station. Dapat lang. Sabi ko nga ang mga araw kayo na magurong, di naman dapat mabuhay. Biruin mo yan. Sabi baga kang iba, buhay ang kinuha, buhay ang katumbas. Sayang kay itong aki. Roger to that. And sabi nga ni Kapitana, medyo talaga takulang tao duman dyan sa may relocation silangan. Kumpara mo dito sa may Sampaloc. Sa may Sampaloc sa BSM, kung napapandaan mo, ang mga nakabutan dyan, so mga yaong baga dito sa likod ng kampo. Oo. And yet, dito sa taas, sa sirangan, mas dakol ang nanuduman na nirelocate na halid dyan sa barangay Sirangan. Aram ko, so duman sa relocation site haling sirangan, 200 plus na family. Roger to that. And duman nga ni sa may relocation sa Bibingkaan, medyo nasa abot lang siguro ni sobra sa gatos. And halos dublyon ang naka-start luman sa relocation Sirangan. So palagos magiraray ta BSM na investigasyon kan barangay asing kan Sorsogon City PNP para maraman kung sisay na magkurang ang irresponsableng nag-ibo ka na sabing pagwalat tigadan nga aki dyan sa Sitio San Lorenzo, Barangay Bibingkaan. Okay. So, tabayan na sa BSM, pero may lead nga, sabi ni Kapitana, kinumpirmar ni Kapitana na pero may pagsusundan ng lead ang mga otoridad. And baka any moment of the week, baka maraman na kung si Isay, sabi itong irresponsabling magurang na nagwalat ka na sabi natin. Okay. Kayo talaga kasi ang mga araw kayan, sabi ko nga ni, di ka ng karapatan mabuhay sa kinabaan. Pag-araw ka ng gibo mo. Roger to that. Yan muna tabi sa ang mga nakuwatang istorya aliligdi sa barangay Bibinggaan para sa issue. Ora mismo, badino ka reporting. Buddy, idagdag ko lang ano. Hello? Kasi haloy na kitang pabalik-balik man dyan sa relocation site na yan. Madulo mo dyan. Maghali mo digdi sa Siama, pasakat ka hanggang duman sa relocation. Sana mahaputin sa sa barangay council kung may balak pa ba sinda dyan, kaaga ng street lights, plus kaaga na kuta ng CCTV. Yung pinaka-importante na nagiging bako lang so live na CCTV, kundi so talagang equipment na CCTV. Roger to that. And nais ko rin tayo kay Kapitana and confirm ni Kapitana na ongoing na ang nasabing issue dyan sa ilaw at pagtakot kay CCTV. Medyo na didipisilan sa nasinatabi SM sabi ni Kapitana sa garo nagpapahiwas kang tinampuduman sa medyo nagkakaigwa ng congestion sa layman lang baga tabi SM ang tinampo dyan. Oo, so, tama. sabi niya medyo dinisinda naka-instilar street light naman, siyempre, pag naging sila ka kay street light, mabutang kang poste, may posibilidad na mahali manggiraray sa ilaw kasi nga, ang DPWH nag-ani naman di widening sa nasabing lugar. So, baka niyan na taon sabi ni Kapitana, ang marealisar. Kasi makatapos ka na construction dyan sa nasabing lugar sa Sitio San Lorenzo, dagos man na ma-implementar nila kasi may budget na talaga sinda kaini na CCTV as in street light diyan sa nasabing lugar. Okay. Mientras de pa siguro ning construction nangyayari dyan sa CCTV, budgetan na lang itong mga marites dyan para maging CCTV sinda. Okay, buddy. Thank you. Okay, yan muna tayo SM nakuha tayong impormasyon para sa issue. Ora mismo, Buddy Duca reporting. Ayan mga tugang, si Buddy Duca sa sayang live report manungod nga ni kanikang nangyaring dyan nako ang aki kumaga infant pa lang 7 months old na dahil lamang kikakurkonsensya kay ni ang ina na winalat dyan. Happy watching pa lang kay Maria Gina de Guzman all the way from Birac, Catanduanes. G, kumusta lamang tayo dyan? Ayan, at sa iyong anak. Buti na lang may mga anak na hindi man nagmana ang magulang. Ayan, okay, so
Yan po ang live report ni Buddy Duca, na first topic nga niya to kanina. Nasabi niya to, marasa pang magurang kay ni. Dahil lamang kay inabot ning maski diit na konsensya. Para maski pa ayan, sabi ni G, dahil mo lamang ako pigbabati on air. Ayan, G, kumbaga, pinagbigyan ka na, binati. Taka na, as in, sana mabati mo ako. Ayan, si G, aloy ko yung nakaibahan sa Birak Catanduanes. And, may chikiting ini na very talented. Sabi ko nga marayo na aki dahil lamang nagmana sa ina o dahil lamang nagmana ang ina. Ayan mga tugang, dire-diretso kita, so topic tangan kanina ini naman ungod sa community college dyan sa Matnog, Sorsogon, na kung saan pigsasabi ba ko din yung priority ni Mayor Catleyaso, natangon yan lang ininagluwas na issue na bako priority. Pero in fact, magkaibaran ka mo tabi Vice Mayor J. Ubaldo, bilang Vice Mayor ka, Mayor si Catleya, or haloy ka man na naging kagawad dyan sa Matnog, natatangon yan lang nandun yung pig-brought out. Vice Mayor J, ngunyan lang nandun yung pig-brought out na issue na bako man ini dapat na ngunyan sa ng pangyayari. Ayan. Salamat ng tirada ka pa. Sabi ni G. Bati mo man si Miles. Miles, good morning sa'yo. Kung saan ka mang lupalop sa Birak Catanduanes, happy watching. Sharing man kay G. Bako man yan G, tirada. Kumbaga, realidad yan. Na kadakulan kaya sa mga aki pag talented, medyo nagkakaigwa ng reaction ng magurang. Bako manin sa kuya nagmana, bako man sa ama nagmana, sana nagmana na lang ako sa aki ko. At least kumbaga nagkaigwa ko taaning maray na magurang, kung an magura nagmana sa aki. Okay, balik kita so issue ko nga baga mga tugang na sana ini na pangyayari dyan sa Matnog, pigsasabi niya to na nata tangunyan lang, or sa kanta, bakit ngayon ka lang, bakit ngayon ka lang naitapik sa Matnog kung kailan eleksyon. Diba? Nata ngunyan sana haloy ka po na naging municipal councilor, Vice Mayor J. Ubaldo. Natata kang naging Vice Mayor ka, that was 2022. Dahil mo na inipig brought out sa council na dapat mapuunan na ini. Wherein ang building yaon man. Ang building yaon man, natataday ini na priority. Sabi ko nga garo ini ospital na pag put up ki building madalion lang, pero ang pag-maintain kay kaya nyo daw mag put up ki mga facilities, kumpletuhan ang facilities kang schools. Kaya daw nindo na magkuaning mga teacher. And knowing teacher, bako yan contractual na sarong semester ka lang, after sarong semester kaya puan palitan ka. No, makakuha ka ng teacher na permanent. Kaya daw kang pondo kang sendong LGU. Then knowing community college, dahil ka digdi makapahalangkaw ng tuition. Because community college, priority mo ang pagpaadal
bako ang pagsingil ning tuition. Ang pagsingil ning tuition, madali sana. Ang problema nga ni, ang pambayad ka mga aki. Kaya daw ini? Kaya daw nindo i-maintain ang personnel pagpuon sa janitor hanggang sa teacher, hanggang sa bisor, hanggang sa teacher in charge. Kaya daw. Kaya ang usapin na yun, madali lang pagsabi, bakong priority ngayon ni Mayor Catleya ng pag-operate kang community college. Bilang SB or namamayo sa Sangguniang Bayan bilang Vice Mayor, kamo ang nagre-review kang budget. Ha? Kamo ang nagre-review kang operation ka ini. Then kung kaya, why not? May pagkukuhanan ba ka ini? Takita baga namomonitor taman ang matnog. Huyan nga ni, naural daw nagdadyan sa LGU matnog. Nagahagad, kitabang, may bit-bit na reseta, kung ano-anong problema, nangangaipon ng endorsement, nangangaipon ng bagas, nangangaipon ng pambakalbulong. Minsan nga ni, nauhugot ang pondo, sa diring pondo kang mayor dyan. Para lang matabangan. Takong digdingan isa sa tuyong probinsya, ining abot kamay. Hindi mo talaga maabot. Paano pag dyan mo? Once na nagsabi ang personahe dyan na wadain na kitang pondo, nakalista ka lang. Kung nuarin magkapundo, saka ka lang matatawan. Samantalang dyan sa matnog, halos day ang pwede. Pag sinabi mo na day ng pondo ang munisipyo, saan nadalagan? Sa mismong harong kang mayor. Para maski paano makakuha. Ha? Maski paano, sabi nga ni, maski sa pira na reseta, maunra sinda. Di ba? Maunra kang pigahagad, maunra kang pigahangay ninda. This time araw kayan ang mangyayari. Ipa-priority mo ang Matnog Community College. Tapos dakol kang masasakripisyo na mga services. Huyan lang nga ni ang Matnog. Once na maraot ang panahon, dahil makaralawod ang mga parasira. Dahil makaralawod ang mga parasira kung maraot ang panahon. Nag-uuruma, rabasan kang baha. Sayang ang pig-umaninda. Tapos ikakaag mo ang Matnog Community College. Ipa-priority mo. Paano maka-enroll ang aki? Okay, sige, maka-enroll ka. Ngunyan, anapot. Arog lang kayan pag na-open mo yan ng dahil mo iisipon ang ural daw na pagkaon kang pamilyang ini. Dahil mo lamang iisipon ang ural daw na balon ka ining aki. Kung halik ka sa kulasi, sa kurun-kurun, mamasahe, papabaklayin mo ural daw. Basta ang importante, maikag mo ang community college, maipa-operate mo. Ha? Kaya nga ni, may itataramon kita na tulak muna bago utak. Kay puhan makaagan ning laog ang sa imong tulak bago gumana ang sa imong utak. Di ba? Ngunyan day mo yung gigibuhon, panahon mo.
palaagan mo ning ang utak dahil sa pag-eskwela. Hapos pag abot kang oras, daing laman ang tulak. Anong gigibuhon kang aki? Ha? Iarado ang utak, tadaing laman ang tulak. Ibabalance ta mga tugang. Ha? Ang matnog igwaman iyan, nimpig apod na subsidy sa mga nag-iriskwela. Tabang sa pamilya para maka-iriskwela ini. Bakong i-priority ta iyan na na okay na ito, Harold, pwede nang i-play. Ay, ini gusto kong mga tugang ini-play na naging entrevista kay Sir Jonibel Figueroa ang sa tuyang dating admin kang munisipyo ng Kanmatnog. Tayo ini ang makataram kung ano talaga ang naging sistema dyan. Okay? So, ano yun po? Nagpalabas na ng pahayag bilang paunang kasagutan si Matnog Municipal Budget Officer na noon ay Municipal Administrator na si Jonibel Figueroa patungkol sa sinabi ni Vice Mayor J. Ubaldo sa ipinost ng kanyang grupo sa social media na hindi umano priority ni Mayor Catleaso ang Matnog Community College. Inilabas din ng grupo ng Vice Alcalde ang di umano'y dokumento na nagpapatotoo sa kanilang pahayag. Ngunit ayon sa Budget Officer, makikita sa dokumentong kanilang inilabas na permado ito ni Mayor Catleaso na tila taliwas sa kanilang sinasabi na hindi priority ng alkalde ang pagbubukas ng Matnog Community College dahil hindi naman umano ito pipirmahan kung ayaw itong mabuksan. Isang bagay pa na inihayag din ng budget officer na mula sa proposed budget mula mismo sa Sangguniang Bayan ay palagi itong nakakasama sa kanilang annual budget na pirmado at aprobado ng budget officer at ni Mayor Catleaso dahil kung hindi ito umano priority ay zero budget sana umano ito. Sa katunayan ay meron pa umano itong allocation na almost 5 million mula sa 20% development fund. Aniya, ang problema umano dahil sila J. Ubaldo ang nagpipresenta ng budget at pag-aasikaso nito ay pinabayaan ito nila Vice Mayor J. Ubaldo dahil ayon sa budget officer, ito pala ang kanilang plano upang gamitin at gawing political issue ngayong darating na halalan. Bilang kasing umagan sa video na pinost ni Vice Mayor J. Ubaldo, gusto ko lang kalaroon na liwanag ng simbolo bilang budget officer kaysa yung ako sa naapektuhan sa nasasabi niya na pati priority sa atuman na mayor at niya makatasuhan Matnog Community College. So kasi diri ko matanggap, diri ko mako bilang budget officer na ang erosion na statement. Napaka-uncalled for na statement sa sayo na Vice Mayor. Unang-una, Vice, sa nag-istoryahan kita, maski nag-istoryahan kita, at sa nakahampang ako sa pag-istoryahan. Alam mo na maski sa administrasyon ni Mayor Claudio, nasa priority niya ito ang edukasyon, particular yun na nasa ito Matnog. Kaya nga kung nadumduman mo, madali na kung tayo mag-open sa panahon ni Mayor Claudio. Sana binutang niya as in charge or designate niya as din sa Community College si Dr. Jaime Gardoque, delete Dr. Jaime Gardoque, daw po si Deponto Alex Rivera, and then si Ma'am Hopper mismo, which serve as the registrar sa Matnog Community. Di yun na lang ang kaibasan sa dosang requirement na inaayos na ito para ma-recognize magkaroon sa government recognition ng Matnog Community College. Kaya baga sabi ko sa iyo, sabi kapulikon siya nuni, pwede man nato buksan na yun na community college maski diri pa siya recognize total habang ilalakaw nato na magkaroon sa recognition ng Matnog Community College. Diri pa man kita makapaglagpas yung mga estudyante dahil 4 years in the making man nasa ato pag-operate. So by that time, naniniwala si Mayor na in 4 years time or within 1 year matatapos na
What happened? Binutang na to, nagsabi ang chat kay Buhan Mayusin, permanente na plantilla position. Ni-request mismo sa mayor, hindi nagluwa-luwa. Nag-request sa mga plantilla na kaipuhan doon sa Matnog Community College. And then, so, binutang na nato, pinila pa natin mga mayor in permanent position doon sa Matnog Community College in the name of the Attorney Jason Calonda na siya nagawa. Ang problema, Vice, social nun. Saan mamatay si Dibonto, Dr. Jaime Gardoque, ang in-charge na doon kami permanente na kita na plantilla, magiging din si Jason Calonda, habok kamo. Kaya ang gusto niyo na ibutang si Gina Arenas. Okay, pumayag si Mayor. Pinatangan niyo si plantilla, si service contract si Gina Arenas na nasabi niyo. Kaya lang Mayor, kay lagdagan niyo sa service contract, dito maghahali ang pondo sa Vice Mayor, sa Vice Sangguniang Bayan. Kung batog sa to, ano na ang nangyari? Saan pinutang niyo na din, sinusok niyo na din si Gina Arenas. Kaya wala na pag-report din sa executive, kaya dito na nag-report sa iyo. Kasi gusto mo, Vice, yan kagawad nun eh. Nakaupod pa ako sa iyo sa pagpalo up sa papel sa chat. Kaupod na si Gina Arenas. O nano kay diri nag-report din. Maayo na sa iyo siguro sa dahilan kung nano kayo nag-resign si Attorney Jess Calonda dahil sa nararaway siya na siyang habok man kamo sa kaniya na maging designated din doon sa community college. Niya pagkatapos sa ito na pag-appointment niya, pagka-designita, pagkabutan sa service contract, di rin na nagpain. Mas mag-submit sa budget, pero may bagay ang babutangan kung di rin priority ang Matnog Community College. Di zero budget doon tayo sa ato annual budget. 2022, 2023, 2024, and then 2025. Pero kita may budget. So, aside from that, pera doon sa general fund, mayroon pang allocation na almost 5 million para sa sa 20% development fund. Pwede niyo na po sa architect Garrido. So, almost 8 million, 8 to 10 million ang budget nato sa community college. Paano mo masabi na dili yung priority? Ang problema, bigla niya pinabayaan. So, nangyari niya na 2025, pag-resign ni Jazz, hindi na nagpahinom si Gina Arenas. Dinisignate naman ang sayo nato na si Gayanes, na mauna naman ang in-charge ng nato. Pagkatapos 2025 until end of 2024, Ma'am Hopper is still receiving sang bayad honorarium niya for the as register of Matnog Community College. Niya na 2025 kaya diri ka mo lang intindi ka may plano ngayon ka mo na maayo ng gamito niya na political issue. Diri ako mahinta sa iyo sa political issue kung ano ang rason, pero parang minaniobra, minamanobra na kinokondisyon niyo ang isip sa mga tao. Kung siya nung ikaw ang vice committee chairman sa Committee on Education. Inak mo lang ay mayor na katiya matos. Ano yung pinangapan yung commitment sa kalintahan integrated school na kamuan sweldo mo na sa mga volunteer teachers dito. Pagkatapos pinabayaan na ninyo, pinasan ninyo sa budget ni mayor. Iakomodado baga. Nano yun niya kay ini babasa ko ang maawa niya sasabi din na dili priority. Dili yun matatanggap kung ano sa diri ko as budget officer. Kaya yun inubutan niya. So pero kung nato so pag isa na ako pag-istoryahan ni Mayor, dati
dati pag nag-istorya ka mo tungkol sa community college, hinahal mo ako. Kasi ako sa Andwin, I was the municipal administrator. Kita na diba nag-istorya kami. Lalo kayo kung natubang ako, pero di ba kayo sasabi sa akin, si Tony Miguel, pwede ba kasi kasuhay yun. And then, niyan na sa budget officer na ako, budget sigurado yun na sasabi niya na para sa budget. Niyan na 2025 preparation nato for the 2025 budget. Obviously, diri ka muna, 2024 budget, diri ka muna participate, diri ka muna, paimod na sa ako si Gina. Kaya puhan, maalaman na to, kahit ka muna naglalakaw, kung ano talaga ang problema sa chair. Diri ka muna report pagkatapos niyan mariporan sa salamin niyo si Mayor. Show me your report, your documents na nagsabi ka muna nagbasa ka kung ano ang problema na ng estado sa Matnog Community College. Kaya dalanon na pagdalanon na nato yun. Para sa iyo ng mga taga-Matnog, kumintabi, sanso. Kaya nga ni kadaghan na yun kita sa mga entries to scholars, meron tayo sa education, pero may pondo, may appropriation tayo para sa mga scholars, may appropriation tayo para sa emergence sa mga estudyante. Nano kay diri lahat sa kung diri dagis, diri mas nasasabi niya na diri priority ang edukasyon. For a particular college, tao nasa ano yun, kamu ang nag-represent zone vice Conchel nun, kamu ang nag-represent sa budget zone para sa ato annual performance budget. Pero ibaga ako suportado sa sarili. Kaya mga instructions sa ano ngayon natagan sin prioridad pan ang Matnog Community. May mga pagkakataon sa nuna na alam nato kaya di ko nabuksan dahil sa COVID na nasa iyo sa dahil sa pagkarili. Pero after that COVID, lalo na niya mga 2025 mga first class na munisipyo mas mahatagan na sinpag at tunay na attention sa pamumunusan sa ato bago na designated siya sa Matnog Community College ni Ma'am Romida Kayanis. Pag-urog po na sa iyo natin para matupad yun ng Matnog Community College para sa mga Matnogan. Diri yun tabi ang maimod niyo na diri lang iniisip at yun kanya sinasabi mo na proyekto yung commitment mo sa imo ama na mao anak ihoron na magtanggapon na siltaron ang ikaw bilang Vice Mayor para na sa pagkasawayo sa Matnog. Yun ang commitment, yun ang respeto kihapon na Mayor Capria para sa Santiago yan naman sa bagay ngayon. Pero diri yun ang tunay na rason sa pagbulag mo sa administrasyon sa ito. Kaya kung yun ang tunay na rason, ako mismo ang masabi na buwang ka. Kaya diri priority ang Matnog Community College. Kaya pirmi ko yun susunod, lalo na niyan bilang budget officer, instructions sa ato mayor, diri paghalian si budget ang Matnog Community College. Sa iyo ng mga Ayan. So, very clear mga tugang ang pahayag ni Sir Jonibel Figueroa. Sinabi niya pa na nabuwaon si Vice Mayor J. Ubaldo na kung saan ini talagang priority ninda. Pirmado pa po ang resolution ninda ni Mayor Catleyaso na priority ninda ini. Kaya salaan alegasyon na bako ining priority. Sala na alegasyon na bako ining priority kan administrasyon ni Mayor Catleyaso. Kumbaga, binadgetan pa nga ini. Ang problema, saro ini sa naging menu ninda. Menu ang apod kay ni para sa maabot na eleksyon
nga ning inian maging issue. Ang problema lang ugaring kay garuhuyop sa lusong ang nangyari. Sabi nindo bako priority tapos igwa palang resolution. So garo ka man naghuyop sa lusong naan baod sa indo manggihapon. Dahil kung makasabi na bakong priority ta may resolution. Binadgetan. Alagad Senate aside nindo. This is a very clear allegation na mali ang mga pahayag nindo. But anyway, tatawan ta ka mo ng pagkakataon kung gusto nindo magsimbag sa issue na ini na inireport ni Maki Gomez direktamente dyan sa Matnog, Sorsogon. Okay, so inapot na po kita kan oras kan pamaaram. Digdi sa tayong programang programang Isyo Ora mismo ngunyala daw ni Lunes po. Sabi ni Mira Luna Julata ay mas kinano na issue ang ibato nira kay Vice J. Ubaldo maugi hapon yon ang ako botohon. Dahil man po kay issue ma'am, siya nga ni po ang nagluwas ng issue manungod sa community college. Ang problema lang nga ni, nagluwas siya ng issue which is may resolution na pirmado ni Mayor Catlea. So, gusto sabihin pag pinirmahan, ako ni Mayor Catlea. Kung may resolution man, gusto sabihin, aprobado ini. Bako ini pigkontra. Ta kung kinontra ini, dahil na dapat ki resolution na nagluwas. Okay? Kaya nga ni, gusto ta po tawan si Vice Mayor J. Ubaldo kay magkakanigong oras nga ning makasimbag siya kay ni na issue na siya man sana ang nagluwas na bako daw ining priority kang Matnog na i-operate ang Matnog Community College. Meron maliwanag sa tataramon ni dating budget officer si Donibel Figueroa, maliwanag na pirmado ni Mayor Catlea yaw na may kopya sindak ng resolusyon. Maliwanag na pigkagan inining budget. Ang hapot lang nata tadai dadagos. So nasa bola bagay ni kang sangguniang bayan. Binadgetan, pirmado. Okay lang ko ta i-criticize ni si Mayor Catlea kung sinet aside niya ang resolusyon dahil niya pigpirmahan. Binaliwalaan na niya ni dahil niya pigbudgetan. Pero maliwanag po na dapat maging fair kita. Okay? So, sa ngaran kan fair and balance, calling the attention of Mayor J. Ubaldo. Anytime po, kung gusto mo share, magtao ng pahayag sa isyong ini, yaon lang po ang sendong lingkod. Aram po nindo na very close ako sa pamilya nindo, lalo na po kay Mayor Panday. Kaya I don't want to be biased. Kung kay po nindo ako, magpatawag lang po kami sa kuya. Okay? So, inabot na kita kan oras kan pamarang sa tuyang programang Isyo Ora mismo. Mabalik kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Happy watching po pala kay Ma'am Judith Pontelar Abiles, aspirant mayor of Bayan ng Barcelona, Sorsogon. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy watching man po kay Barangay Pamurayan, Barangay Captain Arles Hanaban, and si aspirant Vice Mayor Manny Julata, City of Sorsogon. Sabi pa ni Gina, makauragon ka man SM, garo ka chicken, haha. Siyempre, iba naman ngayon, dapat ngayon pig na, bako ng chicken. Okay? Si Ma'am Carmen De Llosa, happy watching po. And may nagpapabati po kay Harold Harabejo, ingat ka lagi, sweet. Wow. Okay, sa inyong likod, na kung saan kampangan tadig di si Megan, ang kulot na anak ni Mabel, hindi nga lang sigurado. And
we would like to greet the arrival of the late Eva Hardin Mendoza. Late na dumating, kaya the late Eva. Magandang umaga po, Asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bigo TV.